Mga kaibigan, ang katas ng kangkong mula sa pinakuluang tubig ay matagal na naming ginagamit at nire-recommend sa mga pasyente na merong jaundice at ilang problema sa atay. At para makatulong sa ating buhay, para iwas gastos sa hospital, operasyon, o sa maraming synthetic drugs na iniinom na dahang-dahang inuubos yung pera po natin. Kaya sa puntong ito, ibabahagi ko po sa inyo ang kaalaman at karanasan namin sa panggagamot para makatulong kami na mabigyan ng natural na lunas ang ating karamdaman. Sa alternative medicine, ang katas mismo ang ginagamit, mga kaibigan. Ang katas ng kangkong ay nagbibigay ng proteksyon laban sa mga chemical na nakakasira sa ating atay. Matagal nang nagsagawa ng pag-aaral sa ibang bansa tungkol sa kangkong, pero hindi na ituro dito sa atin kasi mga alternative medicine practitioner na tulad namin ang nag-aaral din po dito para sa mga pasyente na gustong gumaling sa natural na pamamaraan sa isang pag-aaral at maging karanasan po namin. Ang kangkong extract, mga kaibigan, nagpapakita ng proteksyon at aksyon laban sa thiazolidamide, induce hepatotoxicity at may modulations of detoxification enzyme gaya ng antioxidant at free radical scavenger properties. Ang kangkong ay ginagamit upang gamutin ang jaundice at mga problema sa atay at dahan-dahang makaka-recover. Inumpirma ito sa scientificong batayan para sa tradisyonal na paggamit, habang ang mga dahon at tangkay nito, mga kaibigan, ay ginagamit sa panggamot sa nerbiyos at infeksyon sa bulate. Ang kangkong ay may phytochemical, carotene, B-carotene, cryptoxanthin, lutein, mycertin, quercetin, apigenin at alkaloid. Ang atay ang pinakamahalagang organ ng ating katawan para sa detoxification at iba't iba pang sakit tulad ng hepatocellular carcinoma, viral infection at alcoholic hepatitis at non-alcoholic steatosis. Pinakaraniwang nauugnay sa atay, mga sakit na laganap sa mundo dahil nabigo ang modernong gamot na pagalingin ang mga karamdamang ito. Sa ibang bansa sa India, tradisyonal na gamot at inirerekomenda na ubusin ang katas ng kangkong upang mapabilis ang pag-recover sa mga sakit. Mas mabisa gamitin, mga kaibigan, ang pinatuyong halaman at pulbusin dahil malaki ang porsyento nito ang makukuha ng minerals, protina, fibers at iba pa na makakatulong sa lagnat, paninilaw, bronchitis at iba pa. Ang kangkong po kasi karaniwang matatagpuan sa hapagkainan, lalo na sa karaniwang tahanan. Ito ay ginagamit sa iba't ibang putahe, pero iilan lang ang nakakaalam na ang katas ng kangkong ay mabisang panggamot pala sa atay. Please share this video para tuloy-tuloy ang pagtulong natin sa mga kaibigan nating Pilipino. This is Creative Doc, Documented Health, Healing, and Recovery. Stay safe at God bless. Sariwang kangkong galing sa bukid. Ayan o. Hindi po yan galing kanal ha. Galing po yan ng palayan.